Good day mga kaergan. So, eto na naman tayo. Gagawa ng video. Pero hep, baka may mga magugulat na naman dyan. At putaktin tayo sa comment. Pero, okay lang yan. So, ngayon, pang nagkakape dito sa labas. Para kay isang customer natin, isang client natin, bago kasi natin i-ship, meron tayong gagawing video, at ang magiging topic ay yung bore sight. So ano nga ba yung bore sight sa firearm? Kasi like mga M16, sabihin natin yung 16, tapos naka iron sight man yan o naka scoop sight, tinatanggal po yung upper receiver niyan, tapos sinisilip po yan yung itong bore. So tinatanggal yung upper. Hindi ko po may papakita yung sa aking unit kasi yung service sa firearm natin, kasi alam mo na, puputaktin na naman tayo. So basically may upper receiver yan. Ito kunwari yan, madidetach yan. Tatanggalin mo yung pivot pin at yung take down pin nya. Matatanggal yung upper portion or upper receiver ng yung unit. Then pag natanggal mo na yon, pwede ka nang mag bore sight. So yun ang bore sight. Bore sight as in literal na bore, yung bore ng barrel. Sisilipin mo po yan, then titignan mo yung bore, sisilipin mo yan, then itututok mo yan dun sa target board or with specific distance na kung saan mo gustong i-bore sight or i-zero yung iyong unit. So ayan, yung bore sight, ginagamit natin yan para makatipid ng ammunition sa zeroing. Kasi alam nyo na, mahal ang ammo. So ayan, ginagamit din yan sa mga tactical, ginagamit din yan sa ating airgun sa mga hammer type. So alam nyo naman yung hammer type, so hindi ko na kinuha na swing dito. May swing yan. Sinisilip natin yung butas, yung bore ng ating barrel, tinitignan natin, then sinisipat sa target kung nandun na, then saka tayo nagda-dial ng turret, depende kung elevation or windage. So ayan, so pag na-dial mo na, nailapit mo na sa malapit na crosshair, yung pinakasentro ng sinisipat mo sa bore, sa bore ng barrel, yan. And then pwede ka nang mag-test fire. Kung lumapit na, di go. Yan, pwede mong gamitin yan mga brother, mga ka-airgun, kung putok ka ng putok, hindi mo na mahanap yung patama mo. Pwede mong gawin yan sa mga hammer type na airgun, di po ba? So yan ang bore sight. Yun yung pinaka basic, yung pinaka essence kung ano ang itong bore sight. So ayan, basically sinisipat natin yung bore. So sa tactical naman, so ito na to. Sa tactical multi-shot or sabihin nating woodstock multi-sight na airgun. So paano naman to ngayon? Paano natin may apply yung bore sight? Hindi naman tayo makakasipat dito sa likod ng ating airgun, di po ba? Hindi natin yan masisipat. So ang ginagawa natin dyan, sa pang purpose pala, sa airgun naman sa atin naman, isa na yon, pagsisiruing, para makatipid ng bala. Isa pang purpose niyan, kaya gumawa ako ng video. Actually common sense na to para i-share sana, pero alam ko napakahalaga rin to para sa mga baguhan na tulad natin at nag-i-start pa lang, nag-umpisa pa lang sa airgunning. So ito common sense pero worth it naman na i-share, di po ba mga ka-airgun? So ayan, ang isang gamit niyan sa ating airgun, yung bore sight, okay? Para masipat mo yung butas dyan, kung maganda ang alignment niya sa ating silencer. O ayan, yung mga silencer natin mga ka-airgun.
So yan, sa hammer type madali lang kasi iswing lang nila yung swinger, silipin nila yung butas o mag-bore sight sila, sisipatin na lang ang may sayad or may sabit yung kanilang silencer sa pag-install. So napakadali para sa kanila. So paano naman sa ating naka multi-shot side lever? So ito ang gagawin natin. So tatanggalin mo lang mga brother yung kunwari sa itong Indomade Oscara na side lever. So basically tatanggalin mo lang po yung bolt dito kung saan siya yung humihila ng hammer drum o piston. May bolt dyan sa taas, tatanggalin mo lang yan. Ito nandito, tatanggalin mo yan. Then okay, pause muna natin mga ka-airgun ha. Tatanggalin muna natin to. Tapos pag tinanggal mo na to, sunod yung pivot pin naman dito ng ating side lever. So yan yung humahawak para maka-pivot yung ating base ng ating side lever. Okay, pause muna natin mga ka-airgun para tanggalin at continue natin. So ayan na nga, natanggal na natin mga ka-airgun. So ito yung nandyan, ito yung humihila ng hammer piston or yung hammer drum kung mag-load ka na. So yan yung humihila, nakatukod to, may portion dun na tumukod ito. So ito naman yung pivoting bolt nya saan nagpa-pivot itong ating side lever. Okay, so mahaba tong video pero syempre worth it naman, di ba? Yan. So hihilahin mo lang ito mga ka-airgun, dahan-dahan, bigla. So ito buo na to, matatanggal pati yung pellet. Yan, pusher. So ayan siya mga ka-airgun, yung pellet pusher at ito yung side lever na to. So dito yung pumapasok yung tinanggal natin at dito pumapasok din yung natanggal nating isang bolt. Yan. So tanggal na si pellet pusher at magkasama na to, hindi nyo na kailangan baklasin yung side lever natin. So ayan, kung natanggal mo na yan mga brother o mga ka-airgun, sisipatin mo na yan. Yun, di ba? Kitang kita mo na mga ka-brother, mga ka-airgun yung bore mo. Yan, so makakapag-bore sight ka kahit side lever lang ang gamit mo. By means mache-check mo na rin kung may sayad or may sabit ang iyong airgun. O di ba mga ka-brother, parang common sense lang, napakasimple. Pero again, ang bore sight napakahalaga po niyan. So maraming pawis, pagod, maraming tagatak during my training bago ko nalaman yan, di ba? Pero sa atin, napanood mo lang to, alams mo na, di ba? So yan, napaka common sense sa ating airgun kung paano i-apply ang bore sight sa rifle. Kunwari, in my case, sa aking M16 papuntong airgun. Di po ba mga ka-airgun? So ayan, makakapag-bore sight ka na. Yan, makikita mo na rin yung bore mo. Kung may sabit pa yung silencer mo, mati-check mo yan kung malinis at malilinis mo na yan. Yan. Pag naglilinis po tayo, gamit po tayo ng snake, tawag nun, snake. Hindi ko wala dito sa aking box, hindi ko nadala. Para siyang cordon, parang sintas ng sapatos na may mga abrasion sa isang portion. Yun yung ginagamit maglinis. Pwede rin naman yung rod, pero yung rod dapat hindi metal siya or hindi mas matigas sa composition ng iyong barrel or yung materials ng iyong barrel, hindi yan mas matigas dapat. So I suggest na
pag ginagamit ko ng stick rod or kuan ay yung plastic or mga made of wood materials. Okay. So ayan munang mai-share natin mga kaergan. 10 minutes na. Pero worth it ang inyong 10 minutes. Diba mga kaergan? Ayun. Salamat.